Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga alituntunin ng paaralan at tungkulin ng mag-aaral. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama ba ang ginagawa niya? Ano ang dapat gawin sa paaralan? Mga bata, ang paaralan ay isang lugar ng pagkatuto. Upang maging ligtas, maayos at masaya ang ating paaralan, may mga alituntunin tayong sinusunod. Bilang mag-aaral, may mga tungkulin din tayong ginagampanan. Ngayon, aalamin natin ang mga ito. Ano ang alituntunin ng paaralan? Ang alituntunin ng paaralan ay mga patakaran na sinusunod ng lahat upang maging maayos at ligtas ang paaralan. Ano ang gawaing pangkapaligiran? Ito ay mga simpleng gawain na ginagawa natin upang mapanatiling malinis at maayos ang ating paligid. Mga halimbawa ng alituntunin ng paaralan. Makinig sa guro habang nagtuturo. Panatilihing malinis ang paligid ng paaralan. Maging magalang sa guro at kaklase. Pumila ng maayos. Ingatan ang mga gamit sa paaralan. Ano ang tungkulin ng mag-aaral? Ang tungkulin ng mag-aaral ay mga gawain na dapat niyang gawin bilang batang nag-aaral sa paaralan. Mga tungkulin ng mag-aaral. Pumasok sa paaralan araw-araw. Sumunod sa mga alituntunin ng paaralan. Makinig at makilahok sa klase. Ingatan ang sariling gamit at gamit ng paaralan. Ang pagsunod sa alituntunin at pagtupad sa tungkulin ay nagpapakita ng pagiging mabuting mag-aaral. Basahin natin. Si Carlo ang masunuring mag-aaral. Si Carlo ay isang masunuring bata. Tuwing nasa paaralan siya, nakikinig siya sa kanyang guro. Pumipila siya ng maayos. At itinatapon ang basura sa tamang lugar. Dahil dito, naging maayos at masaya ang kanilang silid-aralan. Sinabi ng guro, "Magaling, Carlo.
Ipinakita mo ang tungkulin ng isang mabuting mag-aaral. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa ni Carlo sa paaralan? Bakit natuwa ang guro kay Carlo? Ano ang aral na natutuhan sa kwento? Ikaw ba ay susunod din sa mga alituntunin ng paaralan? Bakit? Gawin natin. Kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong kilos, sabihin ang gawing wagi at gawing mali kung hindi. Ang paaralan ay may alituntunin na dapat sundin. Bilang mag-aaral, may mga tungkulin tayong ginagampanan. Kapag sumusunod tayo sa mga alituntunin at ginagawa ang ating tungkulin, nagiging maayos at masaya ang ating paaralan. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin ang alituntunin sa paaralan? Ano ang tungkulin ng mag-aaral? Ano ang ginawa ni Carlo sa kwento? Bakit may alituntunin ang paaralan? Kapag may basura, ano ang dapat gawin? Ikalawang araw, mga paraan ng pagsunod at pagpapahalaga sa alituntunin ng paaralan. Thumbs up o thumbs down? Tingnan ang mga larawan. Mag-thumbs up kung tamang gawi at thumbs down kung hindi. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama ba ang lahat ng ginagawa nila? Anong mga larawan ang dapat mong tularan? Mga bata, ang paaralan ay may mga alituntunin upang tayo ay maging ligtas at maayos. Ang pagsunod sa mga alituntunin ay nagpapakita ng ating paggalang at pagiging mabuting mag-aaral. Ngayon, aalamin natin kung paano natin sinusunod at pinahahalagahan ang mga alituntunin ng paaralan. Ano ang alituntunin ng paaralan? Ang alituntunin ng paaralan ay mga patakaran na dapat sundin ng lahat sa loob ng paaralan. Mga paraan ng pagsunod sa alituntunin ng paaralan. Pakikinig sa guro habang nagtuturo. Pagsunod sa oras ng klase at uwian.
pagiging magalang sa guro at kaklase, hindi nambubuli, hindi pagtakbo at pag-iingay habang may klase. Paano na ipakikita ang pagpapahalaga sa alituntunin? Pagsunod kahit walang nakatingin. Pagpapaalala sa kapwa-bata ng magalang. Pagbibigay ng mabuting halimbawa sa kaklase. Ang pagsunod at pagpapahalaga sa alituntunin ng paaralan ay nagpapakita ng disiplina at respeto. Basahin natin si Leia at ang mga alituntunin. Si Leia ay isang mabuting mag-aaral. Araw-araw, maaga siyang pumapasok sa paaralan. Nakikinig siya sa guro at pumipila ng maayos. Isang araw, nakita niyang may kaklaseng hindi pumipila. Magalang niya itong pinaalalahanan. Dahil dito, naging maayos ang kanilang klase. Natuwa ang guro kay Leia dahil pinahahalagahan niya ang mga alituntunin ng paaralan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa ni Leia sa paaralan? Ano ang ginawa niya sa kaklase? Bakit natuwa ang guro kay Leia? Ano ang aral ng kwento? May iba't ibang paraan ng pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan. Kapag sinusunod at pinahahalagahan natin ang mga alituntunin, nagiging ligtas, maayos at masaya ang ating paaralan. Gawin natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Alin ang tamang paraan ng pagsunod sa alituntunin? Ano ang dapat gawin kapag pumipila? Ano ang ginawa ni Leia sa kwento? Paano mo ipinakikita ang pagpapahalaga sa alituntunin? Bakit mahalaga ang alituntunin ng paaralan? Ikatlong araw, pagrespeto sa mga tao sa loob ng paaralan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Magalang ba ang kilos na ito? Ano ang dapat nating gawin sa paaralan? Mga bata, sa loob ng paaralan ay maraming tao. Guro, kaklase, at iba pang kawani. Upang maging masaya at maayos ang ating pagsasama, mahalagang igalang natin ang bawat isa. Ngayon, aalamin natin ang mga paraan ng pagrespeto sa mga tao sa loob ng paaralan.
Ano ang pagrespeto? Ang pagrespeto ay pagpapakita ng magalang na kilos at salita sa kapwa. Sino-sino ang mga tao sa paaralan? Punong guro at guro, kaklase, guard, at janitor. Mga paraan ng pagrespeto sa paaralan. Pagsasabi ng po at opo. Pakikinig kapag may nagsasalita. Hindi pananakit o panunukso. Pagtulong sa kaklase. Pagiging magalang sa salita at kilos. Ang pagrespeto ay dapat ipinakikita araw-araw sa lahat ng tao sa paaralan. Basahin natin. Si Nino at ang salitang po at opo. Si Nino ay isang magalang na bata. Tuwing may sasabihin siya sa guro, lagi niyang ginagamit ang salitang po at opo. Kapag may nagsasalita, nakikinig siya at hindi nang iistorbo. Bumabati din siya sa tagapaglinis at tagabantay ng paaralan. Natuwa ang guro kay Nino dahil marunong siyang rumespeto sa mga tao sa paaralan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Anong mga salita ang ginagamit ni Nino? Ano ang ginawa niya sa kanyang kaklase? Bakit natuwa ang guro kay Nino? Ano ang aral ng kwento? Ang pagrespeto sa mga tao sa loob ng paaralan ay mahalaga. Maipakikita ito sa magalang na salita at mabuting kilos. Kapag tayo ay marunong rumespeto, nagiging masaya at maayos ang ating paaralan. Gawin natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Alin ang magalang na salita? Ano ang dapat gawin kapag may nagsasalita? Ano ang ginawa ni Nino sa kwento? Kanino dapat magpakita ng respeto? Alin ang tamang kilos sa paaralan? Ika-4 na araw, pagpapahalaga sa mga nangangasiwa sa paaralan sa pamamagitan ng thank you o appreciation card. Sino-sino ang mga taong ito? Ano ang ginagawa nila sa paaralan? Paano tayo nagpapasalamat sa kanila? Mga bata, maraming tao ang tumutulong upang maging maayos, malinis at ligtas ang ating paaralan.
Mahalaga na ipakita natin ang ating pasasalamat sa kanila. Ngayon, gagawa tayo ng isang thank you o appreciation card bilang pagpupugay sa kanilang gawain. Sino ang mga nangangasiwa sa paaralan? Ang mga nangangasiwa sa paaralan ay ang mga taong tumutulong upang maging maayos ang ating pag-aaral at kaligtasan. Bakit mahalaga ang kanilang gawain? Pinananatili nilang ligtas ang paaralan. Tinutulungan nila tayong matuto. Pinananatili nilang malinis at maayos ang paligid. Paano ipinakikita ang pasasalamat? Pagsasabi ng salamat, pagiging magalang, pagbibigay ng simpleng thank you card. Mahalagang ipakita ang ating pasasalamat sa mga nangangasiwa sa paaralan. Ang paggawa ng thank you o appreciation card ay isang simpleng paraan ng pagpupugay sa kanilang mabuting gawain. Gawin natin gumawa ng isang thank you card. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!